Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. If you watch yung previous video ko on how I save yung mga bougainvillea roots na pwede pang gamitin on a later time, this video is the continuation naman. Dahil for today's episode, gagamitin ko na sila and mag-graph ako ng mga varieties na wala pa sa aking bougainvillea collection. The new varieties na nabigay sa akin sa aking mabait na seller ay variegated Batman, which is a type of 21J if I am not mistaken, and the other two I see variegated PPT or Pink Panther Taiwan and variegated Chili Yellow. And I just want to share kasi na ko lang din nalaman kung paano mapapatagal ang life ng bougainvillea cuttings na for propagation, especially yung mga galing pa sa ibang lugar or sa mga malalayong lugar. And as you can see sa video, nakalagay sila sa plastic yung mga cuttings and sealed. Yung pawis or moisture sa loob, yun pala ang dahilan to keep them fresh once dumating sa'yo. And para din pala siyang ICU, wala lang, na-share ko lang kasi 3 days na siyang or silang nasa plastic and yet di pa sila nalalanta or nabubulok. And before I continue, ano nga ba ang ibig sabihin ng grafting? Based sa aking research, ang grafting is to insert a twig or a bud, which is the scion, from one plant into another plant so that they are joined and grow together. In simple term, pagsasamahin mo yung two plants to make a one plant. Grafting method is widely used kasi mas mabilis ang propagation or yung pagpaparami ng halaman, especially sa mga bougainvillea na mga new varieties. Kasi it takes only 2 weeks para makita mo yung actual result. Unlike pag nagtanim ka ng cuttings na pauugatin mo, it will take longer time. Bougainvillea in an average, it takes 6 months or longer to mature. Kaya mas okay talaga ang grafting if commercial propagation yung gagawin mo. Sa pag-prepare naman ng scion, yung scion ay ito yung bougainvillea cutting which is usually nasa 3 inches ang haba. At sa pag-prepare naman ng scion, dapat matanggal mo yung mga tinik para maiwasan na mabutas yung plastic na balot. And later on, ipapakita ko din kung paano ibabalot yung mga na-graft. But for now, focus muna tayo sa scion. Yung ginawa ko is nililinisan ko yung mga scion, like tatanggalin yung mga excess na dahon at yung mga tinik tulad ng sabi ko kanina. And once okay na yung scion, doon naman tayo sa roots. Ang gagawin ko is ihiwa ko ng portion para doon idudugtong yung scion. And tip lang din guys, if sa ilang roots or RS maglalagay kayo ng madaming scions, make sure na yung hiwa is same side, meaning if nasa right yung isa, dapat nasa right din yung mga sumusunod. This is very important para mas madali yung paglalagay ng grafting tape later on and mas maayos na tingnan. Medyo OC lang, di ba? Pero seriously, mas maganda siya pag maayos. At lagi kong nire-remind na every time na hahawak tayo ng cutter or blade or kahit na anong matutulis na bagay, be careful para maiwasan natin na masugat at huwag magmadali sa pagka-graft. At napansin ko lang din ang isa sa mga kagandahan ng RS or rootstock na bougainvillea roots ay madali lang sila ikat or hindi sila matigas, kaya dahan-dahan lang sa pagkat. Unlike pag yung mga rootstock mo ay yung stem
medyo pag magulang na medyo matigas yon. Yung paglilinis pala ng sayon, yung dulong parte ay lilinisan mo ng paislant. Yung makikita mo na yung pinakagitna ng stem. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag doon, but let me know if alam niyo please. Since grafting ito, dapat yung skin ng sayon ay didikit sa skin ng RS or rootstock. And while doing the grafting, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if you are happen to be new or bago ka lang sa channel ko at hindi pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bugis. Thank you! And to be honest with you, nakakapagod din pala mag-graft. Lalo-lalo na pag sobrang dami. Siguro inabot din ako ng half day to do it kasi nasa more than 10 pots din ang nagawa ko. At since dahan-dahan din kasi ako at hindi pa sanay sa grafting at para hindi ko masira din yung RS dahil sayang naman dahil sobrang mahal pa naman. Right after idugtong, babalutan mo naman ng grafting tape para ma-sure na magdidikit talaga yung skin nila, otherwise hindi magiging okay. And after mo i-graft, we are now ready na suputan sila ng plastic to protect at para maging ICU nila while recovering and maging mabuhay ay yung mga dinugtong natin. And medyo nagtagal din ako sa paglalagay ng plastic kasi nagkaroon ng singaw or butas yung mga plastic. And so I find a technique kung paano mapabilis at mapadali yung paglalagay ng supot nang walang ulitan. At syempre, ibabahagi ko yon sa inyo. So ang ginawa ko ay pinaikot-ikot ko yung RS na may plastic. And yun nga guys, effective siya. Try nyo minsan pag nag-graft kayo. Yung isang challenge na nakita ko dito ay dapat pag nag-graft, dapat nagkakaroon ng moist or pawis sa loob para maging successful yung grafting kasi napansin ko sa ibang grafted bugis ko, pag walang pawis, hindi nagtutuloy. And if all sayons ay nalagay na at nabalutan na ng plastic, they are now ready to be planted sa kanya-kanya nilang paso na may kasamang potting mix. And alam nyo naman na kung ano yung potting mix na gamit ko, kaya diretso na tayo sa pagtatanim.
And here they are. So, diniligan ko din muna sila, pero yung succeeding na pagdidilig ay nakadepende na sa current state ng kanilang potting mix. If nakikita nyo na dry na at need na nila ng water, give them some water din. And after madiligan, huwag kakalimutan na lagyan ng identification ng each pot para alam mo kung anong variety ang mga yon. And syempre, yung date para alam mo din kung kailan mo ginawa yung grafting. And if okay na lahat, mainam na ilagay nyo muna itong mga newly grafted nyo sa malilim pero bright area na hindi nasisikatan ng araw, lalong-lalo na sa tanghali kasi may tendency na matuyo ang mga ito at hindi maging successful. Kaya better sa lilim muna sila at hindi rin sila na uulanan ng masyado. So, there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you on my next videos. Bye-bye!